Isipin mo, dating mong kapitbahay ngayon ay pinaghihinalaang mamamatay tao. Nang ipinakita niya ang mugshot, sabi ko, Diyos ko, kilala ko siya. Kinilabutan talaga ako habang iniisip yon. Isa yan sa mga kapitbahay sa Chicago nang si Ruhanong inakusahan sa pagpatay sa dating asawa at asawa nito sa Columbus, Ohio, ilang oras ang layo. Hindi na nakasuot ng uniforme si Michael McKee. Bilanggo na siya at dadalhin sa Ohio para harapin ang mga kaso. Hindi lang niya binaril at pinatay sina Monique at Spencer Tepe sa loob ng kanilang bahay, kundi pinagplanuhan pa niya ito bago pa man mangyari ang pamamaril. Nasa kaso tayo ng batas at krimen. Ako si Chris Stewart. Sige, hintay lang. Bago ang On The Case episode, pag-usapan muna natin ang partner at sponsor nating Morgan & Morgan, ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika. May mahigit 1,000 abogado sila na nakabawi ng 25 bilyon para sa 500,000 kliyente. Kamakailan, isang kliyente sa Florida ang nakatanggap ng 12 milyon mula sa insurance na 350,000 dolyar lang ang alok. Sa Pennsylvania, isa pa ang ginawaran ng 26 na milyong, 40x ng insurance offer. Pinapadali ng Morgan & Morgan ang paglaban para sa nararapat sa'yo. Maaari ka pang magsimula ng claim gamit ang iyong telepono, kaya kung nasugatan ka, maaari kang magsimula ng claim sa forthepeople.com/otc. I-click ang link sa ibaba o iscan ang QR code sa screen. Isa itong gasgas na linya, pero sinasabi ng mga tao na hindi mo talaga alam kung ano ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto o parang hindi mo talaga kilala kung sino talaga ang mga kapitbahay mo. Pero aminin na natin, gusto kong isipin na malalaman ko kung ang mga kapitbahay ko ay kayang gumawa ng isang bagay na kasing saklap ng inaakusa kay Michael McKee para kay Spencer at Monique Tepe. Sa totoo lang, mahirap malaman kung sino sa paligid natin ang kayang gumawa ng mga bagay na tulad ng di umano'y ginawa niya. Noong nakaraang tag-init, nakilala ko siyang bagong residente at ipinakilala ko ang sarili ko. Napakabait niya. May mga tao ngayon sa isang gusali sa Chicago na nire-review ang lahat ng pakikisalamuhan nila kay Michael McKee. Yung babaeng nakausap ko ngayon, nakausap niya si Michael McKee sa pool nung tag-init sa Chicago. Si Jerilyn Coleric ay dating kapitbahay ni Michael McKee at madalas niya itong nakikita sa hallway. Ngayon tinatanggap na niya ang tunay na pagkakakilanlan nito. Nakatira siya malapit sa isang lalaking nakakulong dahil sa kasong pagpatay kina Spencer at Monique Tepe. Ibinahagi ni Jerilyn ang mga larawang ito mula sa gusaling tinitirhan nila ni Michael McKee bago siya maaresto. Marangyang condo building ito sa Lincoln Park, Chicago. Sinabi niyang may pulis sa labas ng apartment ni McKee sa ika-12 palapag matapos siyang maaresto. At nakita niya ang mga autoridad sa loob ng gusali na nagsisiyasat sa apartment ni McKee matapos siyang madakip. Ngayon aalamin ko kung may napansin siyang kakaibang palatandaan kay Michael McKee bago siya maaresto. Bago natin pag-usapan yan, gusto ko munang talakayin kung ano ang alam natin tungkol sa kanya hanggang ngayon. Dahil may mga malinaw na naiulat. Dati siyang kasal kay Monique Tepe ngunit naghiwalay sila. Pagkatapos, nakilala niya si Spencer Tepe at nagkaroon sila ng 2 anak. Nagpatuloy na sila sa buhay nila. Ano bang ginagawa ni Michael McKee at saan siya galing? Inimbestigahan namin ito. Nagsimula siya sa Zanesville, Ohio, na may 25,000 katao. Mga 1 oras ito sa silangan ng Columbus. Doon siya nag-aral sa Ohio State at siguro nakilala si Monique bago siya naging Buckeye. Mukhang naging matagumpay siya paglabas ng high school. Ang Zanesville Times Recorder, ang lokal na pahayagan doon sa Zanesville, ang kanyang bayan, ay nagsabi na siya ay nabanggit bilang honorable mention. Nagtuloy siya sa football sa huling taon at nagtapos bilang ika-5 sa klase. Mukhang marami talagang maganda sa kanya ngayon. Pagkatapos ng high school, nanatili siya malapit sa bahay at nag-undergrad sa Ohio State. Hindi malinaw kailan nagsimulang mag-date sina Monique at siya, pero may mga larawan na sila noong 2000 at 13, kasama ng mga kaibigan papunta sila sa water park. Si Monique ay taga Westerville, Ohio. 20 minuto hilaga ng Columbus. Nag-aral siya ng early childhood education, 39 na taong gulang, at nagtapos ng kolehiyo noong 2010. Nagtapos si McKee sa Oklahoma State University College of Medicine noong 2014. Para maging doktor, lalo na vascular surgeon, kailangan ng mahabang pag-aaral. Pagkatapos magtapos sa med school noong 2014 at maging surgeon,
Sumabak ako sa residency. Mukhang nagsimula siya niyan at nagpakasal sila ni Monique noong 2015 sa Virginia. Larawan ito mula sa araw ng kasal nila. Pagkatapos ikasal, sabay silang lumipat sa Virginia. Hindi naging madali ang pagiging surgeon. Gumagawa ka ng 4 na taon sa undergrad, tapos 4 na taon sa med school, kaya 8 taon na yon. At pagkatapos ay magpapatuloy ka pa sa residency sa loob ng ilang taon. Matapos noon, nagtapos si Michael ng 5 taong residency sa isang klinika sa Roanoke, Virginia. Nagtapos siya noong 2020 habang nasa Virginia. Naghiwalay sina Monique at Michael at nagdiborsyo noong 2017 2 taon matapos ikasal. Hawak na natin ang diborsyo papers na patunay na naghiwalay ang mag-asawa. At nung panahon ng diborsyo na naganap sa korte sa Ohio, si Monique ay tila bumalik na sa kanilang bahay sa Ohio. Samantalang si Michael naman ay nanatili pa rin sa Virginia para sa kanyang residency. At si Monique ang pinagkalooban ng diborsyo ayon sa mga dokumento dahil sa hindi pagkakasundo. Ngayon, si Monique ay nakatira na ulit sa Ohio nung panahon ng diborsyo. At si Michael naman, bilang bahagi ng diborsyo ay pinagkalooban ng bahay na tinitirhan nilang mag-asawa sa Virginia. Pero tungkol sa ibig sabihin ng hindi pagkakasundo, ano nga ba talaga yon? Mag-asawang alam mo na mukhang nag-date ng ilang taon bago nagpakasal. Pagkatapos ng 2 taon, hindi na naging maayos ang lahat. Wala pang opisyal na ulat, ngunit maraming chismis ang kumakalat online. Pagkatapos ng diborsyo, nagpatuloy si Monique sa kanyang buhay na natili siya sa Ohio. At kalaunan, nakilala niya ang isang dentista na nagngangalang Spencer Tepe. Nagkakilala silang dalawa online at sabay nilang binuo ang isang magandang buhay. Sa huli, nagpakasal sila noong 2020. At naroon din ang video ng kasal na kinuna ng bayaw ni Spencer sa selebrasyon noong 2021 na napanood na ng lahat ngayon. Nagkaanak ng 2 ang mag-asawa. Ngayon ay 4 at 1 taong gulang na sila. Habang nangyayari iyon at nagpapatuloy si Monique sa kanyang buhay, ipinagpatuloy ni Michael ang kanyang pagsasanay upang maging isang vascular surgeon. Natapos niya ang fellowship sa Universidad ng Maryland noong 2000. At 22 na alam na natin ngayon. May lisensya si Maki bilang surgeon sa Illinois, kung saan siya inaresto. Pati sa California at tila nagtrabaho rin siya sa pasilidad sa Nevada. Isang lokal na istasyon sa Las Vegas, ang Walo News Now, ang nagsabing nagtrabaho siya para sa Las Vegas Surgical Associates, na may maraming opisina sa Nevada. Maraming paraan ang inaalok nito. Sinabi rin ng istasyon ng telebisyon na ang lisensya ni Maki sa Nevada ay nag-expire noong nakaraang taon at sinabi rin ng istasyon na meron itong mga dokumento na nagpapakita na si Maki ay isinama sa isang kaso ng medical malpractice noong 2023 at ito ay isang kaso na isinampa laban sa maraming mga professional sa medical ngayon. Nang inaresto siya, nagtatrabaho si Maki sa Order of St. Francis St. Anthony Medical Center sa Rockford, Illinois, na mga 1.5 oras ang layo sa kanluran ng Chicago. Naglabas ng pahayag ang healthcare group matapos maaresto ang isang surgeon nila na nagsasabing ang Order of St. Francis ay nakikipagtulungan sa mga autoridad na magbibigay ng karagdagang impormasyon. Idiretso na ang mga tanong sa mga autoridad ng batas. Mahaba ang biyahe ni Maki papuntang trabaho, mukhang ganon. Nakatira naman siya sa magandang lugar sa Chicago, sa Lincoln Park, na isang talagang maganda at maayos na kapitbahayan. At ang address na nakalista sa kanyang mga dokumento ay itong marangyang condo building na tinatawag na Pierre sa Lincoln Park. Nakausap namin ang kapitbahay niya at maririnig natin ang sinabi tungkol sa pakikisalamuha kay Maki. Ano ang hindi malinaw dito? Hindi pa rin malinaw ang maraming bagay. Bakit si Michael Maki isang matagumpay na siruhano? Ang isang tao na nag-aral ng 15 taon para makuha ang trabahong ito ay malamang kumikita ng malaki para tumira sa maganda at marangyang apartment na ito. Bakit daw niya piniling magmaneho ng 6 na oras papuntang Columbus, Ohio para patayin ang dating asawa at ang asawa nito? Bakit niya gagawin yon? Halos 10 taon matapos ang diborsyo nila ni Monique. Bakit pa niya gagawin ito ilang araw pagkatapos ng Pasko at bago magbisperas ng bagong taon? Ayon sa pulisya, nagmaneho si Maki mula Illinois papuntang Columbus para patayin sina Spencer at Monique. Ayon sa pulisya ng Columbus, nakita si Maki sa video surveillance sa tipis nung gabing pinatay sila. Ito ang video ng interesadong tao na inilabas bago maaresto si Maki na nagpapakita ng isang tao lang sa lugar na pinaghinalaan ng pulisya. Ayon sa pulisya, sinundan nila sa surveillance video ang taong interesado papunta sa sasakyan at sinabi nilang pinatay ang mga tipis sa pagitan ng 2:05 AM noong Disyembre 30 sa kanilang bahay sa Columbus. At sinabi ng pulisya na may dumating na sasakyan sa Columbus ilang sandali bago mapatay ang mga tipi at pagkatapos ay umalis ito sa lugar ilang sandali lang matapos iyon.
inaresto si Maki. Magdamag mula Biyernes hanggang Sabado, 9 o 10 araw matapos mapatay ang mga tipi, inaresto siya sa Rockford, Illinois. Hindi pa malinaw sa ngayon ang eksaktong lokasyon ng kanyang pagkakaaresto. Alam lang natin na may address siya sa magandang gusali sa Chicago at nagtrabaho siya sa medical center sa Rockford. Saan talaga siya nang inaresto ng Winnebago County Sheriff's Office? Alam din ng lahat na si Maki ay dating asawa ni Monique. Pampublikong record ang lahat ng yon at nagdulot ng espekulasyon matapos mapatay ang mga tipi habang iniimbestigahan pa. Bagamat bihira mong marinig si Michael Maki. Hindi pa malinaw sa ngayon kung anong uri ng pakikipag-ugnayan ang ginawa ni Maki sa mga autoridad matapos matagpuan na patay ang mga tepe. Ano pong emergency police o medical? Siguro pareho, sa tingin ko hindi ko alam. Ginawa ko lang yung nakaka-boring. Tumawag ako, kumatok sila sa harap at likod ng pinto pero walang sumagot. Oh, walang sumasagot. Narinig ko mga bata sa loob at parang may sumigaw. Pero hindi kami makapasok sa puntong ito. Hindi ko alam kung kailangan ko bang basagin ang pinto o basta pumasok na lang sa bahay o ano. Nandun ka ba nung andun ng mga pulis? Kakarating ko lang mga 5 minuto na ang nakalipas. Magpapadala kami ng mikropono sa'yo. Kaya ayun, unang tawag sa siyam na isang noong Disyembre 30, hindi dumating si Dr. Spencer Tepe sa kanyang klinika at kalaunan, isang kaibigan ang pumunta sa bahay ng mga Tepe. Ayon sa pulisya, pumasok siya sa bahay at nakita ang bangkay. Meron na kaming ilang tawag tungkol doon. Ano na ang nagbago mula nung huli akong may nakausap? Oh, May bangkay. may bangkay sa loob. Oo. Sige, sandali lang. Iko-connecta kita sa mediko, sige? Ayon sa pulisya at bagong dokumento ng korte, natagpo ang binaril ng maraming beses ni Maki sina Spencer at Monique sa kwarto sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nasa bahay din ang mga anak ng mga Tepe pero hindi sila nasaktan at ngayon ay kasama na nila ang kanilang mga kamag-anak. 48 oras bago maaresto si Maki, sinabi ng hepe ng pulisya ng Columbus sa media na wala pa siyang suspek pero may ginagawa na sila sa likod ng mga pangyayari. Marami pa ring tanong tulad ng paano nakapasok si Maki sa bahay ng mga Tepe, gayong walang palatandaan ng puwersahang pagpasok ayon sa pulisya. Makikita sa harap ng bahay ng mga Tepe ang isang smart doorbell camera, kaya posible na may security system sila. Gusto mo ring malaman kung anong relasyon meron sina Monique at ang ex niya matapos ang diborsyo. Gaano kadalas siyang nagtapos sa Ohio State, bumisita sa Columbus ngayon. Ayon sa ulat, may nakuha ang pulis na siyam shell casing sa bahay ng mga Tepe na maaaring mag-ugnay kay Maki sa krimen. Oo, ayon sa pulis, nasa lugar siya. Makikita siya sa video at para sa publiko, pwedeng sabihin na kahina-hinala ang dating asawa na nagmaneho sa gitna ng gabi papuntang Columbus mula Illinois sa oras na pinatay ang kanyang dating asawa at ang asawa nito, tapos bumalik agad ng Illinois. Lahat ng yon ay tiyak na nakapagpapahamak na ebidensya sa ilang paraan, sa tingin ko, sa paningin ng publiko, pero ito ay palatandaan pa rin lamang. Anong ebidensya ang nakuha ng investigador sa loob ng bahay na nag-uugnay kay Maki sa krimen? Mahalaga ang 9 na milimetrong shell casing sa paglilinaw ng insidente. Hindi rin tiyak kung nakuha na ng autoridad ang baril na ginamit umano ni Maki sa pagpatay. Ito si Maki. Pumasok siya sa korte sa Rockford, Illinois nitong Lunes. Tumagal ng wala pang 3 minuto ang kanyang pagdinig. Tinalikuran niya ang karapatang sa extradition kaya babalik siya sa Ohio para harapin ang mga kasong may kaugnayan sa mabigat na krimen. Alam din natin ito. Nagsagawa ng search warrant ang pulis ng Chicago sa bahay niya sa The Pierre Lincoln Park. Heto ang video na kuha ng kapitbahay ng mga pulis sa kondo. Ang pangalan ng kanyang kapitbahay ay Jerry Lynn Colerick at siya ay isang tunay na crime writer kung paniniwalaan mo. Nagsulat na siya ng maraming libro tungkol sa mga taong tulad ng serial killers. Hinaharap na niya ngayon ang katotohanang naging kapitbahay niya si Michael Maki. Nakapanayam namin siya kanina. Geraldine, paano mo siya nakilala? Kilala ko si Michael Maki dahil dito sa pier may swimming pool at barbecue pit sa itaas. Nung nakaraang tag-init, nakilala ko siya bilang bagong residente at ipinakilala ko ang sarili ko. Napakabait niyang tao. Hindi namin napag-usapan ang trabaho, ikinuwento ko lang sa kanya ang ganda ng building at binati ko siya ng welcome sa pier at Aaron Water Show. Ito ang pinakamagandang lugar sa lungsod para makita ito. Dumadaan sila mismo sa harap natin at napakakaaya-aya.
Nagkakasalubong kami sa building at elevator. Sa aaminin ko, nakalimutan ko ang pangalan niya. Babatian ko siya ng hi, babatiin din niya ako, tapos sasabihin ko, mahaba ang araw ngayon at sasagot siya, oo, mahaba nga. Wala na kaming naging pag-uusap pagkatapos noon at hindi ko rin alam na siya pala ang pinaghihinalaan hanggang nakaraang Sabado. Sinabi ng tagabantay ng pinto na nasa labas ang Channel 7 at alam niyang dati akong empleyado ron kaya lumabas ako. At sinabi ng reporter na sinusubukan nilang kausapin ang ibang mga residente at lahat tungkol kay Michael Maki. Sabi ko, hindi ko alam kung kilala ko siya o hindi. Ipakita mo sa akin ang litrato. At nung ipinakita niya sa akin ang mugshot, sabi ko, Diyos ko, kilala ko ang lalaking ito. At sa totoo lang, kinilabutan pa ako ngayon habang iniisip ko yon at alam mo, nagulat talaga ako. At pagkatapos naglabas ng memo ang gusali sa lahat ng residente na magkakaroon ng presensya ng pulis sa gusali dahil sa isa sa mga residente. At talagang napatanong ang mga tao dahil doon. Dahil kilala akong true crime na manunulat, nakapagsulat ako ng 3 best-selling na libro. Nakatanggap ako ng mga text mula sa mga nagtatanong kung ano ang nangyayari at kinakabahan sila. Ako naman, patuloy pa rin akong tumatanggap ng balita. Umakyat ako at nagulat nang makita ang pulis na nakaupo sa labas ng pintuan niya. May 24 na oras na pulis sa labas ng kondo niya at 2 palapag lang ang pagitan ng unit namin. At kinunan ko sila ng video doon, alam mo yon, ginawa ko lang at kinunan ko rin ng video ang pintuan. Kinabukasan pumunta ako sa garahe at nagulat ng may crime lab van mula Ohio. Umakyat ako sa itaas at nakita ko ang mga pulis, pati ang opisyal na namumuno sa investigasyon. Kinukuha nila ang gamit mula sa apartment at nilalagay sa mga kahon. At para sa isang tao, ibig kong sabihin, nag-cover ka ng mga totoong krimen, nagsulat ka tungkol sa totoong krimen, alam mo, tinatalakay mo ang ganitong genre. Pinag-uusapan mo ang mga taong may 2 buhay. Madalas, at heto ang isang taong nakasama mo sa pool nung tag-init. Ang Chicago ay kamangha-mangha. At pagkatapos ay nagkaroon ka ng paghahambing at yung sandaling iyon na nakita mo, ibig kong sabihin, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng nakita mo sa kanyang mga mata? Kapag nakikita kayo at nag-uusap, tapos nakita mo yung mugshot niya na seryoso ang itsura ng mukha niya. Na parang may talagang nagtulak sa lalaking ito. Bakit? Naisip ko bakit ang matagumpay na vascular surgeon na may lahat ay hihiwalay pa rin pagkatapos ng 10 taon. Umabot siya sa ganung punto dahil may nagtulak sa kanya. Ganitong pagkahumaling sakit dahil sa diborsyo at sa taong nagtulak sa kanya doon. Chris, magiging tapat ako. Kapag nilampasan mo na ang linyang yon sa isip mo, wala nang balikan. Ganyan ang nangyari sa mga mamamatay na na-cover ko. Obsesyon, selos at pag-ibig ang nagtutulak sa kanila sa kabaliwan tulad ni Larry Eiler, isang sexual serial killer na tuwing niloloko ng kasintahan ay lumalabas. Namimili siya ng biktima at pinapatay para mailabas ang galit at selos niya. Malamang iyon ang nasa isipan niya. Hindi niya makalimutan ang babaeng ito. May nagpasimula ng ganitong damdamin sa kanya at siya ay talagang kailangan lang niyang ilabas yon. Kailangan lang niyang gawin ang pinakamasamang bagay na maiisip niyang gawin. At alam mo, tulad ng karamihan sa mga taong gumagawa ng ganitong bagay, iniisip nila na hindi sila kailanman mahuhuli. Ngayon, kumpleto ka na sa mga elektronikong gamit, alam mo yon. Walang nag-iisip na ang ring camera ay magpapakita sa iyo ng pag-alis mo o ng kotse mo, alam mo yon. Alam mo, hindi ito nangyari 20 taon na at sa tingin ko, circumstantial lang ang ebidensya kaya nandoon ang mga pulis. Naghahanap sila ng mga bagay at sapatos na pwedeng tumugma sa bakas sa niebe. Naghahanap sila ng kahit anong uri ng hibla mula sa carpet. Mga bagay na ganun ang hinahanap nila. At mga tala, baka may diary siya, mga ganong bagay, alam mo na baka nakakalat ang mga litrato niya sa buong apartment. Sino ba ang nakakaalam? Alam mo yon, sino ba ang nakakaalam kung ano ang nagtutulak sa mga tao na mawalan ng kontrol? Pero alam mo, selos-selos at pagmamahal na nauwi sa mali. Isa ito sa pangunahing dahilan ng karahasan sa tahanan. At nung nakita mo siya, alam ko,
Sandali lang ang naging pag-uusap ninyo at baka nagkakasalubong lang kayo sa hallway. Sinusubukan nating alamin kung anong tao siya at kung may senyales na dapat napansin. Nakita mo ba siyang may kasama? May kaibigan ba siya? Wala. Hindi ko siya nakita kasama ang iba. Nakita ko siya nung nakaraang 1 o 2 linggo, nagkasalubong lang kami. Kasi naalala ko ang mukha niya mula sa litrato. Naalala ko na nakaupo ako sa lobby naghihintay ng crew at assignment nang nadaanan niya ako. Aaminin ko, hindi talaga siya pala kaibigan, tao lang siya. Maraming professional sa gusaling ito. Pag-uwi namin, tahimik kami, hindi madaldal. Pagpasok sa elevator, parang, "Hi, kumusta?" Oo, malamig ngayon. Alam mo na ibig kong sabihin. At siya ay tahimik na tao, laging nag-iisa. Ganon din ako. Pag-uwi ko mula assignment, ayokong makipag-usap kahit kanino. At alam mo, nakakahiya talaga. Nakakahiya kasi maraming tao dito ang parang Diyos ko. Nakatira siya sa 12 palapag sa maganda niyang inuupahang apartment. Hindi namin inasahan na gagawin ito ng isa sa mga residente. Pero ang totoong mga biktima, Chris, ay ang mga bata. Hindi ko maisip kung paano ang isang bata. Nandito ang nanay at tatay mo isang araw, tapos bigla mo na lang silang hindi makikita kailanman sa buong buhay mo. Sa tingin ko, mas mahirap iyon lalo na sa 4 na taong gulang na bata, hindi tulad ng bagong silang nasanggol. Nakakaawa talaga ang buhay ng mga batang ito ngayon. Iniwan niya ang karera bilang doktor matapos ang 15 taon ng pagsisikap. Maganda na ang takbo nito, kaya sulit ba talaga ang ginawa niya? Para sa kanya, oo, para mailabas ang galit at selos niya, pero hanggang dun lang. Ako, hindi ko talaga. Hindi mo lubos makikilala ang tao kahit pumanaw na siya o kausap mo pa. Hindi mo talaga alam kung ano ang magti-trigger sa iba kahit kausap mo sila ngayon. Mukha kang mabait pero baka may isang bagay na magtulak sa'yo sa hangganan na di mo na mababalikan. Oo, sana hindi para sa inyong gusali. Habang lumilipas ang araw, nakita natin siya kahapon sa korte. At siya, mula sa mga bata sa bahay hanggang sa pagmamaneho papuntang Columbus, Ohio para raw gawin ito. Parang, kumusta ka ngayon na nalaman mong siya ang gumawa nito? Siguro nagulat ka na naging pambansang balita pa ito. At heto na nga, dito mismo sa building natin. Pero siguro, ano ang pakiramdam ng mga tao sa building? Isa siya sa mga nakatira rito. Titingnan natin ang legal na proseso at ebidensya ng pulis laban sa kanya. Ngayong alam ng lahat na dito siya tumira, ano ang nararamdaman ng mga tao sa building? Ngayon, lahat ay nerbiyoso at nagbabantay sa pinto. Parang kasi ang dami ng television crew na pumunta dito para mag-interview sa akin at kung ano-ano pa. Kaya sila talagang nerbiyoso. Parang, sige, alam mo yon. May ilang residente ang nagtatanong, bakit ka pa nagsasalita? Bakit mo pinapalabas na masama ang tungkol sa building natin at lahat ng bagay? Baka bumaba ang halaga ng mga ari-arian natin, bla 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 at kung ano-ano pa. Sabi ko, tingnan mo, ang totoo at ang realidad ay may isang lalaki na nakatira dito sa isa sa mga residente natin at pumatay siya ng 2 tao. At alam mo, ganun talaga. Kasi kung ang media, dahil kilala ako ng media, ako ang sumulat ng Free to Kill, Isa MK at Prisoners of Fear, mga malalaking true crime books bilang si Larry Eiler, isang serial killer. Maraming tao sa media ang nakakakilala sa akin. Ako ang tinatawagan nila. Nang makita ako ng Channel 2 sa Channel 7, agad akong tinawagan ng isa sa mga tao ko. Sabi niya, Chair, in-interview ka namin noong 1 taon sa Eiler. Dahil doon sa kwento tungkol sa DNA ng mga hindi pa nakikilalang biktima at kung paano ko napaniwala ang coroner na wag muna ilibing ang mga bangkay na ito, kundi gamitin ang DNA. Noong nakaraang taon, naibalik namin sa pamilya ang 3 batang lalaki. Alam nila kung sino ako, kaya lumalapit sila sa akin. Pero may ilang residente na galit dahil nagsasalita ako, pati na rin ang ilang tao sa pamunuan. Pero alam mo, gaya ng sabi ko, pwede mo lang gawin ang mga panayam sa loob ng iyong apartment. Kaya ang ginagawa ko, kung gusto mong makipag-usap sa akin, kailangan sa labas tayo mag-usap. O kaya naman sa pamamagitan ng Zoom. Pero sa tingin ko, hindi ako natatakot. Walang residenteng gustong makipag-usap. Pero ang kakaiba lang talaga, Chris, na sa dami ng mga residente, nakilala ko siya at naalala ko ang mukha niya sa larawan pero nakalimutan ko ang pangalan niya. Alam mo, nagkakasalubong lang kami. Boom, hi, kamusta? Kasi alam ko kung ano itsura niya, alam din niya itsura ko. Hindi naman niya ako tinatawag na hi Geraldine o kung ano paman.
Pero alam mo, nakakabahala na dito mula nang ikalat ang balita tungkol sa pagdating ng pulis sa mga apartment. Tinanong ko ang ilang kapitbahay sa 12 kung anong nangyayari, pero tiningnan lang nila ako. Pati si Ron, tiningnan lang ako at sabi, hindi ko alam. Ayokong magtanong, Jare, ayokong magtanong, ayokong malaman. Kung ano ang hindi ko alam, hindi makakasakit sa akin. At alam mo, parang ayaw talaga nilang makialam. Geraldine, huling tanong bilang mamamahayag na nag-uulat ng totoong krimen at mabibigat na kaso ng masasamang tao. Ngayon, isa na raw siya sa mga taong yon. Kung makakausap mo siya, mararamdaman mong kilala mo siya at nag-usap na kayo. Hindi mo lang alam na may ganito siyang iniisip. Ano kaya ang itatanong mo sa kanya? Sasabihin ko sa kanya, Mike, ano ba ang pinagdadaanan mo sa isip mo na nagdala sa'yo sa ganito? Ano ang mga pinagsisisihan mo ngayon matapos mong gawin ito? Ano ang mga magiging epekto nito? At alam mo, talagang nararamdaman ko sa loob ko at alam mo ako bilang tao, hindi ko iniisip na sa tingin ko siya, ibig kong sabihin, baka nga subukan pa niyang magpakamatay sa kulungan. Iniisip ko rin yan, bilang professional at matalino siyang tao, alam niyang may magiging bunga ang kanyang mga ginawa. Paulit-ulit itong gumugulo sa isip niya. Bakit ko ginawa yon? Alam mo ba, tiyak na malulungkot siya at lahat ng kasama nito. Hindi siya yung typical na mamamatay tao na si Larry Eiler. Sige, yun yung nabubuhay sa mga pantasya. Karamihan sa mga mamamatay tao, Chris, ay isinasabuhay ang kanilang pantasya. Pero kapag gumawa ka ng ganito at naging obsession mo na, malamang magkakaroon ka rin ng obsession tungkol sa kung paano mo winasak ang buhay mo. Alam mo namang posibleng mangyari iyon, sana hindi, pero pwede rin siyang mahatulan ng parusang kamatayan. Mahalagang maintindihan na ang aggravated murder ay may parusang kamatayan sa Ohio, pero hindi ito ganito sa Illinois. Kaya ngayon, maaring ito na yon o baka ito ang paraan niya para magsalita. Ngayong mahahatulan na ako, hinihiling ko ang parusang kamatayan para matapos ang aking pagdurusa. Kaya alamin natin paano ito mangyayari. Hindi ako natakot sa kanya, wala akong naisip na kakaiba. Isa lang siyang residente na nakilala ko sa pool. Nagkakasalubong kami, magbabatian ng hi o kamusta, tapos minsan magpapalitan kami ng reklamo na pagod kami pareho. At alam mo, bababa na ako sa 10 palapag siya sa 12, kaya nakakahiya para sa lahat ng tao sa paligid. Ang mga bata ang tunay na biktima sa kasong ito. Oo, tama, maganda ang pagkakasabi mo. Sige, Geraldine, salamat sa oras na ibinigay mo para makausap kami. Talagang pinahahalagahan namin ito. Sige, salamat. Narito ang pahayag ng pamilya Tepe noong inaresto si Maki. Ang pag-aresto ay mahalagang hakbang tungo sa katarungan. Para kina Monique at Spencer, di na maibabalik ang dalawang buhay na nawala ng maaga. Nagpapasalamat kami sa City of Columbus Police Department, mga investigador at law enforcement na nagsikap mahuli ang sangkot. Nagpapasalamat kami sa komunidad para sa kanilang patuloy na suporta, mga panalangin at malasakit na ipinakita sa buong trahedyang ito. Habang umuusad ang kaso, nagtitiwala kami sa hustisya na managot ang responsable. Si Monique at Spencer ay laging nasa puso namin at dala namin ang kanilang pagmamahal. Habang inaalagaan namin ang dalawang anak na iniwan nila, patuloy naming igagalang ang kanilang buhay at liwanag na dinala nila sa mundo. Iniwan ng pamilya Tipi ang dalawang anak, edad 1 at 4 mahigit $1,000 ang nalikom sa GoFundMe. Hindi nasaktan ang mga batang iyon noong gabing pinatay ang kanilang mga magulang. Ngunit syempre, ngayon ay hinaharap nila ang katotohanang wala na ang kanilang mga magulang at kasalukuyan silang nakatira kasama ang pamilya. Yan na ang lahat para sa kaso ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube, channel Spotify at panoorin ang On the Case sa Peacock. Ako si Chris Stewart, magkita tayo ulit.